Basang-basa si Elena Vergara ng amoy kanal na tubig. Halos hindi siya makahinga habang ang putik ay unti-unting lumalamon sa kanyang bagong labang t-shirt at pantalon. Gabi na. Nagmamadali siyang tumakbo sa eskinita, ang puso niya ay tila tambol na nagpapabilis ng bawat tibok. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Ang alam lang niya, kailangan niyang makatakas. Kanina lang, habang naglalakad siya pauwi mula sa isang walang katapusang job interview, nakita niya ang isang lalaki na may suot na mamahaling relo, nakasandal sa isang madilim na sulok. Akala niya ay magnanakaw. Ang tanging nasa isip niya ay ang cellphone niya, ang tanging koneksyon niya sa pamilya, at ang kaunting pera na ipon niya para sa gamot ng kapatid. Sa sobrang takot, walang pag-alinlangan niya itong itinulak. Malakas na tunog ng splash ang narinig niya, kasunod ng isang sigaw ng pagkabigla mula sa lalaki. Hindi na siya nag-abalang lumingon. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi alintana ang sakit ng mga paa, hanggang sa maubusan siya ng hininga sa loob ng masikip at amoy kanal na eskinita. Napakayaman siguro ng taong iyon. Siguradong magrereklamo iyon at hahanapin siya. Ngunit paano niya naatim ang sarili niya na gawin iyon? Isang tulak, isang desperadong desisyon, at ngayon ay may panibagong pasanin na naman siya. Lina, tapos ka na ba mag-interview? May balita ba? Ang boses ng ina niya sa kabilang linya ay puno ng pag-asa, pero narinig din niya ang pag-ubo ng kapatid niyang si Miggy sa likod. Napayuko siya. Wala pa po, ma, pero malapit na. Tiwala lang po tayo. Hindi na niya kinuwento ang nangyari sa kanal. Sino ba ang maniniwala sa kanya? Na tinulak niya ang isang magnanakaw na hindi naman pala. Ni hindi niya nakita ang muka, pero sa boses pa lang, alam niyang galit na galit yon. Nakatapos siya ng business management cum laude, ngunit ang diploma ay tila walang silbi sa harap ng naghihingalong si Miggy. Araw-araw lumalala ang kalagayan ng kapatid niya at araw-araw din siyang nauubusan ng pag-asa. Ang Illustre Group, pamilyar ka ba sa kanila? Tanong ng ina niya. Tumango siya kahit hindi naman nakikita ng ina. Opo, ma, isa sila sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. May opening daw sila para sa executive secretary. Bakit hindi mo subukan, anak? Malaki siguro ang sweldo doon. Malaki ang chance na matulungan natin si Miggy. Kahit alam niyang imposibleng makapasok sa isang ganoong kalaking kumpanya, sumunod pa rin siya. Ano pa bang mawawala? Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamabuting damit, nagtungo siya sa Illustre Group. Ang gusali ay nakakapanindig balahibo sa ganda at laki. Ang mga tao roon ay matataas ang lipad, mayayaman at mukhang perpekto. Pakiramdam niya ay isang butil lang siya ng buhangin sa gitna ng karagatan. Miss Elena Vergara, tanong ng HR manager. Tumayo siya, kinakabahan. Opo, ako po. Ang CEO po mismo ang mag-i-interview sa inyo ngayon. Sabi nito, tila nabigla rin. Kumunot ang noo ni Lena. Ang CEO mismo? Para sa executive secretary? Parang ang labo. Pumasok siya sa isang malaking opisina. Ang ganda, ang linis. At doon niya nakita ang lalaking nakaupo sa executive chair, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malaking bintana na may view ng buong syudad. Matangkad, ang lapad ng likod, may aura ng kapangyarihan. Naramdaman niya ang kakaibang kaba, hindi lang dahil sa interview. Parang pamilyar ang tindig nito. Humarap ang lalaki, parang tumigil ang mundo ni Lena. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nanigas. Nakita niya ang matalas na panga,
ang matatalim na mata na may kakaibang lamig at ang pilat sa gilid ng noo. Siya, ang lalaking itinulak niya sa kanal kagabi, ang CEO ng Illustre Group, si Julian Illustre. Ang tingin niya kay Lena ay puno ng pagtataka at tila may halong paghahanap ng pamilyar. Ikaw? Sabay nilang tanong. Miss Vergara. Yes, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong pagbabanta. Sir, ako po ang in-interview para sa secretary position. Sagot niya, halos pabulong. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Julian Illustre, ang perpektong CEO. Ang lalaking kinilabutan niya kagabi, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Iniisip ni Lena na tapos na ang lahat. Mawawala na ang tsansa niya sa trabaho at baka pa nga makasuhan siya. Ngunit nagkamali siya. Okay, sabi ni Julian na tila nagulat sa sarili niyang desisyon. Hire her! Lalong nagulantang si Lena. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero nakaramdam siya ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Lumipas ang ilang araw. Lena na ay formal ng executive secretary ni Julian. Ang kanyang opisina ay katabi mismo ng sa kanya. Ang trabaho ay mahirap ngunit sinisikap niya ang lahat. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakapasok siya. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, habang naghihintay siya ng bus, may humintong itim na Mercedes-Benz sa tapat niya. Bumukas ang bintana. Elena Vergara, isang matandang lalaki ang nakangiti sa kanya, may kakaibang kinang sa mata. Pamilyar ang mukha. Opo, sir. Sumama ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Don Antonio Illustre, ang ama ni Julian, ang patriarch ng Illustre Group. Dinala siya sa isang napakagarang restaurant na tila hindi angkop sa kanyang simpleng kasuotan. Mayroon siyang napakalaking alo. Alam ko ang kalagayan ng kapatid mo, simulang sabi ni Don Antonio at inilapag ang isang folder sa mesa. Naglalaman iyon ng medical records ni Miggy, kumpleto pati na rin ang litrato ni Miggy na may oxygen mask. Nanginginig ang mga kamay ni Lena. Paano niya nalaman ang lahat? Gusto kong tulungan ka, Elena. Patuloy ni Don Antonio. Ang kapalit, kailangan mong akitin ang anak ko. Magkaanak kayo. At sisiguraduhin kong magiging ilustre ang magiging apo ko. Tumindig ang balahibo ni Lena. Pero, sir, ano ang ibig sabihin niyo? Ang ibig kong sabihin, Elena, kailangan mong mapamahal kay Julian. At kung magtagumpay ka, lahat ng gastos sa operasyon at pagpapagamot ni Miggy ay sa akin. Pati na rin ang kinabukasan ng pamilya mo. Inilapag niya ang isang malaking tseke sa mesa na nakasulat ang halagang sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ni Miggy. Ngunit ang presyo para dito, ang kaluluwa niya, ang dignidad niya. Tumingin si Lena sa tseke, pagkatapos ay sa litrato ni Miggy. Ang hininga niya ay mabigat. Ang kanyang paningin ay lumabo sa mga luha. Ang panaginip niya na makapagtapos at makatulong sa pamilya ay biglang naging bangungot. Ang pag-asa para kay Miggy ay nasa kanyang mga kamay, ngunit ang kapalit ay isang misyon na puno ng panlilinlang. Isang linggo na ang lumipas mula nang tanggapin ni Lena ang alok ni Don Antonio. Bawat umaga, para siyang naglalakad sa manipis na yelo, pakiramdam niya'y anumang oras ay bibigay ang kanyang katatagan. Ang halaga ng operasyon ni Miggy ay isang malaking bundok na nasa kanyang balikat at ang misyon niya kay Julian ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng iyon.
Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang refleksyon. Ano ka ba, Lena? Kaya mo ba talaga ito? Kaya niya. Para kay Miggy, para sa pamilya niya. Ulit-ulitin niya iyon sa kanyang isip. Sa Illustra Group, naging mas maingat siya sa bawat galaw. Kailangan niyang maging perpekto sa trabaho at kasabay nito, kailangan niyang magsimulang manukso. Ang salitang manukso ay nakakalitong nakakatawa sa kanyang pandinig. Hindi siya ganoong klase ng babae, ni hindi nga siya marunong mag-flirt. Nakita niya si Julian na naglalakad sa hallway. Ang matatalim nitong tingin ay tila laging nakabantay. Laging may seryosong ekspresyon sa mukha. Maliban lang siguro noong minsan na nahuli niya itong nakangiti habang kausap ang isang matandang janitor. Sandali lang iyon, pero naipakita nito ang ibang mukha ni Julian. Miss Vergara, mayroon akong kailangan para sa presentation mamaya. Malamig na sabi ni Julian habang nilalampasan siya. Opo sir, ihahanda ko po. Mabilis siyang kumilos, ngunit sa loob-loob niya, nag-iisip siya ng paraan kung paano niya masusolusyunan ang misyon. Ang opisina ni Julian ay parang kuta. Mataas ang pader at siya ang bantay. Paano niya mapapasok ang pusong iyon? Sinubukan niya ang diskarte na nababasa niya sa mga romance novels. Kunwari aksidente, siyang mahuhulog at sasaluhin siya ni Julian. Kaso lagi siyang handa. Ni hindi niya pa nga nagagawa ang pagpaplano, nakikita na niya ang sarili na nakabulagta sa sahig habang si Julian ay nakatingin lang sa kanya ng walang kibo. Sinubukan din niya ang mag-iwan ng mga matatamis na pagkain sa desk niya o magbigay ng kape na may cute na design. Hindi man lang yon kinain ni Julian. Ang kape ay ininom niya pero wala man lang reaksyon. Ang hirap mo namang ligawan, sir, bulong niya sa sarili habang nagtatype. Isang araw, habang pauwi na siya, naisipan niyang iwan ang kanyang cellphone sa opisina. May emergency call kasi si Miggy. Ito na siguro ang pagkakataon. Pagbalik niya, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa opisina ni Julian. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Julian na nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang ambience ay tahimik, ngunit may kakaibang bigat. Sir? Lumingon si Julian. Mukha itong pagod, ang mga mata ay mayroong malalim na lungkot. Ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng pamilyar nitong lamig. Miss Vergara, may kailangan ka? Naiwan ko po kasi ang cellphone ko. Sagot niya, kinakabahan. Nandoon sa desk mo. Napaismid si Lena. Ang bilis naman niyang nakita. Sir, gabi na po. Hindi pa po kayo umuuwi? Tanong niya. Sinusubukang magpakita ng pag-aalala. Tiningnan siya ni Julian, tila sinusuri. Marami pa akong ginagawa. Kung kailangan niyo po ng tulong, sir. Hindi na kailangan, sagot niya agad at bumalik sa pagtingin sa bintana. Bumalik si Lena sa desk niya, kinuha ang cellphone at pakiramdam niya'y bigo siya. Hindi man lang niya nagawang makausap ng matino si Julian. Nang papalabas na siya, nakasalubong niya si Isabel Reyes. Si Isabel Reyes, ang head ng marketing. Maganda, matalino, may kaya, at malinaw na may gusto kay Julian. Uy, Miss Vergara, sabi ni Isabel, may mapanlibak na ngiti. Ang sipag mo naman, ngayon lang ako nakakita ng sekretary na gustong mag-overtime kasama ang CEO. Napaubo si Lena. Kinuha ko lang po ang cellphone ko, Ma'am Isabel. Talaga? O baka naman may iba kang gustong kuhanin?
Nakataas ang kilay ni Isabel. Alam mo, ang posisyon ni Sir Julian ay hindi para sa lahat. Lalo na sa mga galing sa hindi angkop na background. Naramdaman ni Lena ang init sa kanyang pisngi. Alam niyang tinutukoy ni Isabel ang mahirap nilang pamumuhay. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka nagtatago, Miss Vergara? Dagdag ni Isabel at dahan-dahang lumapit. Naririnig ko ang mga bulungan. Bago ka pa lang dito, may gumagawa na ng kwento. Ayusin mo ang kilos mo kung ayaw mong mapahiya. Naglakad papalayo si Isabel, may kakaibang nangiti sa labi. Pakiramdam ni Lena ay hinuhusgahan na siya ng lahat. Sino ba naman ang maniniwala sa kanya? Siya lang ang walang angkop na background. Nanginginig ang mga kamay ni Lena habang naglalakad palabas ng gusali. Hindi lang pala si Julian ang kalaban niya. May iba pang pader na kailangan niyang sirain. Ang misyon niya ay hindi lang pala ang akitin si Julian. Ito ay ang mabuhay sa gitna ng mga matatalim na tingin, matatalim na nasalita, at matatalim na ngipin. Kaya mo ito, Lena, para kay Miggy, bulong niya sa hangin. Ngunit paano niya gagawin iyon kung ang puso niya ay nagsisimula ng mangamba at ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng masaktan? Hindi maintindihan ni Julian ang bagong sekretary niya, si Elena Vergara. Lena, ang babaeng halos malunod siya sa kanal dahil sa maling akala. Ang babaeng sa unang tingin ay simple at walang alam, ngunit sa loob ay may kakaibang pagpupunyagi. Bakit niya ito tinanggap? Hindi niya rin masagot. Mayroon lang isang bagay sa mga mata ni Lena na pumukaw sa kanyang interes. Isang uri ng desperasyon, pero may kasamang pag-asa. Para siyang nakikita ang sarili niya sa mga mata nito. Noong mga panahong pakiramdam niya'y nag-iisa siya at kailangan niyang lumaban. Kakaiba si Lena. Hindi siya tulad ng ibang secretaries na pinapangarap siyang ligawan. Mayroon siyang sariling mundo na tila laging nakatuon sa isang mas malalim na dahilan. May pagka-clumsy siya pero mabilis matuto. May pagka-inosente pero may matinding tiyaga. Naalala niya ang insidente sa kanal. Walang alinlangang itinulak siya nito. Anong lakas ng loob ng isang payat na babae na gawin iyon? Pagkatapos ay tumakbo. Ngayon, halos araw-araw niya itong ang nakikita, nakaupo lang sa labas ng kanyang opisina, nagtatrabaho ng walang reklamo. Isang araw, habang may importanteng meeting, nagkaroon ng technical problem ang presentation. Nagpanik ang lahat. Ang projector ay ayaw gumana. Ang kanyang PowerPoint file ay nagloko. Si Lena, na dapat ay naghihintay lang sa labas, ay pumasok. Nakita niya ang kaba sa mukha nito, ngunit hindi ito nawala ng pag-asa. "Sir, ako na po ang bahala," sabi nito at agad na lumapit sa projector. Napakataas ng expectations niya sa sarili at sa mga taong nasa paligid niya. Ayaw niya ng mga kapalpakan, ngunit nakita niya kung paano kinabisado ni Lena ang mga manual ng equipment sa opisina. Kahit hindi iyon ang kanyang trabaho, ginawa niya. Dahan-dahan, sa ilalim ng matatalim na tingin ng mga board members, inayos ni Lena ang projector. Ilang minuto lang, gumana na ito. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Tumingin si Julian kay Lena. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na walang halong pretensyon. Isang ngiti ng pagtagumpay. Hindi niya napigilang bumalik sa kanya ang ngiti. Iyon ang unang beses na ngumiti siya sa opisina, bukod sa mga plastic na ngiti sa mga business partner. Mula noon, mas binantayan na ni Julian si Lena. Napansin niya ang kakaiba nitong gawi. Kung minsan, parang lutang ito, pero mabilis bumalik sa realidad.
May mga pagkakataon na nakikita niyang nakatulala ito sa malayo na tila malalim ang iniisip. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, naiwan siyang mag-isa sa opisina. Mayroon siyang kailangang tapusin. Nakarinig siya ng mahinang boses sa labas ng kanyang opisina. Si Lena. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at narinig niya ang pag-uusap. Miggy, kumain ka ng gulay ha, para lumakas ka. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ka gumagaling, kapatid. Magpapagaling ka? Ha? Mahal na mahal ka ni ate. May humawak sa kanyang puso. Ang pag-aalala sa boses ni Lena ay totoo. Ang pagmamahal. Parang nakikita niya ang sarili niya o nang noong panahong nawala ang pinakamahalaga sa kanya at pakiramdam niya'y nag-iisa siya. Si Lena, kahit napakabigat ng kanyang pinapasan, ay nananatiling matatag para sa kapatid. Hindi na niya nakita ang pagkabigla o pagkagulat sa mga mata ni Lena nang tinanggap niya ito. Ang nakita niya ay pag-asa. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Lena na may dalang napakaraming folder. Halos matumba ito. Mabilis siyang lumapit at inagaw ang ilan sa mga folder. Sir, gulat na sabi ni Lena. Ako na po. Masyadong marami. Malamig na sabi niya, ngunit hindi niya binitawan ang mga folder. Sabay silang naglakad papunta sa desk ni Lena. Nagkatama ang kanilang mga kamay habang inilalagay ang mga folder. Ang init ng balat ni Lena ay dumaloy sa kanya. Isang kakaibang kuryente. Tumingin si Julian sa kanya. Namula ang pisngi ni Lena, ngunit nakita niya ang isang matamis na ngiti sa labi nito. Isang ngiti na hindi niya pa nakikita dati. Salamat po, sir, sabi ni Lena. Ang boses ay mahina. Walang anuman, Miss Vergara. Naglakad siya pabalik sa opisina niya, ngunit iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya ganoon kalamig. Hindi na niya kayang manatili sa kanyang perpektong CEO persona. Ang isang simpleng ngiti ni Lena ay nakapagpabago sa araw niya. Nakalimutan niya ang lahat ng mga iniisip niyang kalokohan. Ang pagtulak nito sa kanya sa kanal. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may matinding pagmamahal para sa pamilya. Isang babaeng matatag sa kabila ng lahat. Sa gabing iyon, habang nasa loob siya ng kanyang opisina, nakita niyang nakatulog si Lena sa kanyang desk. Ang mga papel ay nakakalat sa paligid niya at hawak nito ang isang litrato ng batang lalaki. Si Miggy, siguro. Dahan-dahan siyang lumabas. Nag-alinlangan siya. Dapat ba niya itong gisingin? O hayaan? Kinuha niya ang kanyang jacket at dahan-dahang inilagay sa balikat ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha nito. Payapa itong natutulog, ngunit bakas pa rin ang pagod. Kaya mo yan, Lena, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kakaibang pag-aalala. Ngunit alam niya na ang kanyang malamig na pader ay nagsisimula ng masira at ang puso niya ay nagsisimula ng lumambot para sa babaeng ito. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino ka ba talaga, Elena Vergara? Unti-unting nagbago ang mga araw ni Lena. Ang lamig sa pagitan nila ni Julian ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit na pagtingin. Hindi na lang siya sekretary na ginagawa ang trabaho. Ngayon, para siyang may kakaibang koneksyon sa kanyang boss. Nagsimula sa mga simpleng bagay. Isang ngiti ni Julian kapag nagtagumpay siya sa isang task. Isang pagkakataon na inalok siya nito ng kape na gawa mismo niya. Isang sulyap na nagtatagal na tila may nais sabihin. Ang misyon ni Don Antonio ay nananatili sa kanyang isip.
Ngunit hindi na ito ang tanging nagtutulak sa kanya. Mayroong isang bagay sa pagbabago ni Julian na nagpagaan sa kanyang puso. Ang pagkabawas ng lamig sa kanyang mga mata, ang unti-unting paglabas ng kanyang tunay na personalidad na may halong pag-aalala. Isang araw, kailangan nilang dumalo sa isang business dinner. Lena, bilang sekretary, ay kasama. Suot niya ang pinakamabuti niyang damit, ngunit pakiramdam niya'y hindi pa rin siya nabibilang sa ganoong uri ng pagtitipon. "Huwag kang kabahan," mahinang sabi ni Julian habang nakatayo sila sa labas ng venue. "Ginagawa mo ang trabaho mo at magaling ka." Nagulat si Lena sa kanyang sinabi. Ang papuri mula kay Julian ay isang bihirang bagay. Ngumiti siya, ang puso niya ay tila lumukso sa tuwa. Sa loob ng dinner, mayroon silang isang dance number na nakaugalian na sa mga business gathering ng ilustre. Julian, bilang CEO ay kailangan ding sumayaw. Sir, hindi po ako marunong sumayaw, sabi ni Lena, kinakabahan. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman, sabi ni Julian at inabot ang kanyang kamay. Dahan-dahan, niyakap ni Julian ang kanyang baywang at nagsimula silang sumayaw. Ang musika ay mabagal at ang mga ilaw ay dim. Pakiramdam ni Lena ay nasa isang panaginip siya. Ang init ng katawan ni Julian, ang amoy ng kanyang pabango. Nakalimutan niya ang lahat ng misyon, ang lahat ng problema. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay si Julian. Naramdaman niya ang kanyang puso na bumibilis. Kilig. Ito pala ang kilig. Ngunit may isang pares ng mata na nakatingin sa kanila nang may matinding galit. Si Isabel Reyes. Kinabukasan, naging mas matindi ang paghaharap ni Lena at Isabel. "Ang bilis mo naman, Miss Vergara," sabi ni Isabel, hinarangan ang kanyang daan. "Hindi pa nga mainit ang upuan mo, nagpapahawak ka na kay Sir Julian." "Ma'am Isabel, bahagi po ng trabaho ko iyon," depensa ni Lena. "Talaga? O baka naman bahagi iyon ng plano mo?" Napaigtad si Lena. "Plano? Alam ba ni Isabel ang tungkol sa misyon niya?" "Hindi ko alam ang sinasabi niyo, Ma'am Isabel." "Hindi mo alam? Ang ibig mong sabihin, hindi mo alam na gabi-gabi ay nakikipagkita si Sir Julian sa mga anak ng mga prominenteng pamilya? Hindi mo alam na may girlfriend na siya na inaasahang maging asawa niya?" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Girlfriend? Hindi niya iyon alam. Hindi niya narinig ang anumang balita tungkol doon. Naguguluhan siya. "Bakit hindi ka maniwala sa akin?" Patuloy ni Isabel, may mapanlibak na ngiti. "Panoorin mo mamaya. May dinner si Sir Julian kasama si Miss Lorraine Sandoval. Alam mo naman siguro kung sino si Lorraine, di ba? Ang anak ng isa sa pinakamayaman na businessman sa bansa." Pagkatapos noon, umalis si Isabel, iniwan si Lena na tuliro. Lena ay naghintay. Habang nagtatrabaho, ang isip niya ay laging bumabalik sa sinabi ni Isabel. Posible ba? Posible bang niloloko lang siya ni Julian? Maya-maya, nakita niya si Julian na lumabas sa opisina niya, suot ang formal na suit. Tumango ito sa kanya. "Aalis na ako, Miss Vergara." "Saan po kayo pupunta, sir?" Hindi niya mapigilang magtanong. "Business dinner," sagot nito at naglakad palayo. Sinundan siya ni Lena ng tingin. Nakita niya ang isang mamahaling kotse na naghihintay sa labas at doon niya nakita ang isang magandang babae, may mahabang buhok at eleganteng suot na ngumingiti kay Julian. Miss Lorraine Sandoval. Ang puso ni Lena ay tila dinaganan,
ng napakabigat na bato. Ito pala, ito pala ang ibig sabihin ni Isabel. Sa loob-loob niya, nagtatalo ang isip at puso. Ang misyon ni Don Antonio, ang pangako ng paggaling ni Mickey, at ang puso niya na nagsisimula ng mahulog kay Julian. Napakasakit. Lena, bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ng isang kasamahan niya. Ah, uuwi na po, sagot niya at dali-daling nag-ayos ng gamit. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, may tawag siya mula kay Don Antonio. Lena, may balita ako para sa iyo, sabi niya. May kakaibang tono ng boses. Ang operasyon ni Miggy pwede nang mangyari sa susunod na buwan. Nakausap ko na ang mga doktor, pero kailangan mo ng bilisan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang magandang balita para kay Miggy ay dapat na nakapagpasaya sa kanya. Ngunit ang salitang bilisan ay tila nagsasabi na kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bagay sa buhay niya. Tumingin siya sa litrato ni Mickey sa kanyang desk. Ang kapatid niya, ang dahilan ng lahat. Kailangan niyang manatiling matatag. Ngunit, paano niya gagawin iyon kung ang puso niya ay nagsisimula ng masaktan at ang kanyang kaluluwa'y nagsisimula ng bumigay? Kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon kahit masakit, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang puso. Ang pagkakasayaw nila ni Lena sa business dinner ay hindi nawala sa isip ni Julian. Ang init ng kamay nito, ang banayad na paggalaw ng katawan nito sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit. Si Lena. Isang simpleng sekretary, walang koneksyon sa alta sosyedad, walang kayamanan. Ngunit mayroon siyang kakaibang hatak, isang bagay na hindi niya naramdaman kahit kanino pa man mula nang mawala si Clara. Nang makita niya si Lorraine Sandoval sa labas ng dinner, naramdaman niya ang pagkabalisa. Isa si Lorraine sa mga anak ng mga business partner na laging gustong ipakilala sa kanya ng kanyang ama. Maganda, may pinag-aralan, at may koneksyon. Perpekto para sa Illustre Group, ngunit hindi perpekto para sa puso niya. Hindi siya nagtagal sa dinner. Mabilis siyang umalis at iniwan si Lorraine na mag-isa. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng kaba at pag-aalala para kay Lena. Kinabukasan, mas seryoso si Julian sa trabaho. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Ngunit nang makita niya si Lena, may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Nalungkot siya para dito. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, mayroon silang kailangang tapusin. Ang kumpanya ay maglulunsad ng bagong produkto at kailangan ng matinding paghahanda. Gabi na. Umuulan. Ang buong opisina ay tahimik, maliban sa tunog ng ulan na tumatama sa bintana at ang tunog ng keyboard. Sir, tapos na po ito, sabi ni Lena at iniabot ang isang folder. Salamat, Miss Vergara, sabi ni Julian at kinuha ang folder. May sandaling katahimikan. Sir, may problema po ba kayo? Tanong ni Lena, tila nag-aalala. Tumingin si Julian sa kanya. Ang mga mata ni Lena ay puno ng pag-aalala. Ang tanging taong nagtanong sa kanya ng ganoon katagal na panahon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pangangailangan na maglabas ng sama ng loob. May isang babae sa buhay ko dati. Simulang sabi ni Julian, ang boses ay mahina. Si Clara, siya ang mahal ko, ang lahat ko. Ngunit, nawala siya dahil sa isang aksidente.
Nakinig lang si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Noong nawala si Clara, pakiramdam ko'y nawala ang lahat sa akin. Ang aking ama, hindi siya sang-ayon sa relasyon namin. Dahil mahirap lang si Clara, hindi siya angkop sa ilustre. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Julian habang nagkukwento. Para siyang naglalabas ng isang matagal ng pasanin. Ang ama ko, kontrolado niya ang lahat, ang buhay ko, ang desisyon ko. Mula noon, tinakpan ko ang puso ko. Ayoko nang maramdaman ang sakit. Nagsimulang tumulo ang luha ni Lena. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding awa at pag-unawa para kay Julian. Naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman nito, ang pagkawala ng mahal sa buhay. Sir, naiintindihan ko po, sabi ni Lena at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay sa braso ni Julian. Ang init ng kamay ni Lena ay dumaloy sa kanya. Ang kanyang luha ay dumampi sa kanyang balat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong umalo sa kanya pagkatapos mawala si Clara. Hindi ka nag-iisa, sir, sabi ni Lena, ang boses ay puno ng pag-asa. Para siyang nakakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Lena, ang babaeng ito. Sa gabing iyon, habang umuulan, nagkasama silang dalawa sa opisina. Mayroong isang kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ang lahat ng mga pader na itinayo ni Julian ay tila unti-unting gumuho. Nagsimulang lumapit si Julian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Lena. Ang kanilang mga puso ay tila nagsasayaw. Hindi na niya naisip ang misyon. Hindi na niya naisip ang lahat ng mga problema. Ang tanging nasa isip niya ay si Julian. Ang lalaking ito na may malalim na sakit, ngunit may puso na kayang magmahal. Naglapit ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pag-unawa, ng pag-asa, ng pagmamahal. Isang halik na sumelyo sa kanilang damdamin. Sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, nagkaisa ang kanilang mga puso. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing puno ng emosyon, mayroong isang kakaibang kapayapaan sa pagitan nila. Ngunit kasabay nito, mayroong isang kakaibang bigat sa puso ni Lena. Ang misyon, ang pangako niya kay Don Antonio, may kumatok sa pintuan ng opisina ni Julian. Isang courier, may inabot na envelope. Sir, may sulat po para sa inyo. Kinuha ni Julian ang envelope. Pagbukas niya, isang lumang litrato ang nakita niya. Siya at si Clara, magkasama, masaya, at sa likod may sulat kamay. Hindi pa tapos ang lahat, napakunot ang noo ni Julian. Anong ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala? Tiningnan niya si Lena na may pag-aalala sa mukha, ngunit hindi niya sinabi ang nakita. Mayroong isang bagay na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Isang anino mula sa nakaraan, at ngayon nagbabalik ito. Isang buwan na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang bawat araw ay puno ng kaba para kay Lena. Hindi lang dahil sa lumalalim na relasyon nila ni Julian, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Pagduduwal sa umaga, madaling pagkapagod at ang pagkaantala ng kanyang buwanang dalaw. Hindi niya inisip na mangyayari ito. Hindi niya inaasahan. Ang kanyang misyon ay ang akitihin si Julian, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon sila ng ganito kalalim na koneksyon. At ngayon, ito, nagpasya siyang kumuha ng pregnancy test. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghihintay ng resulta. 2 linya, positibo. Nabitawan niya ang pregnancy test kit.
Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nanigas. Buntis siya. Paano? Kailan? At paano niya sasabihin kay Julian? Sa kanyang sarili? Kay Don Antonio? Napaupo siya sa sahig. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Hindi ito dapat mangyari ng ganito. Dapat ay nasa kontrol niya ang lahat. Ngunit ngayon, may isang bagong buhay na nasa loob niya. Isang buhay na magpapabago sa lahat. Nagpasya siyang kausapin si Julian. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Pagdating niya sa opisina kinabukasan, kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-aabot ng kape kay Julian. Miss Vergara, may problema ba? Tanong ni Julian. Napansin ang kakaibang kilos niya. Sir, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Simulang sabi ni Lena, ang boses ay halos pabulong. Inaya siya ni Julian sa loob ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang puso niya ay tila gustong lumabas sa dibdib niya. Ano ang problema, Lena? Malumanay na tanong ni Julian. Ang paggamit niya ng pangalan niya sa halip na Miss Vergara ay nagpalambot sa kanyang puso, ngunit nagpadagdag din sa kanyang kaba. Sir, buntis po ako, direktang sabi ni Lena at yumuko. Ayaw makita ang reaksyon ni Julian. Natahimik ang buong opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso niya. Ano? Sa wakas ay sabi ni Julian, ang boses ay puno ng pagkabigla. Paano? Kailan? Nagsimulang umiyak si Lena. Sir, alam kong hindi ito dapat nangyari ng ganito, pero nagmamahalan po tayo, di ba? Totoo ang lahat ng nangyari sa atin. Lumapit si Julian. Hawak nito ang kanyang balikat. Lena, alam mo naman na may misyon ako para sa ilustre, hindi ba? May mga bagay na kailangan akong isipin. Pero sir, hindi ito misyon lang, sabi ni Lena. Ito ay buhay. Papanagutan ko ang bata, Lena. Sabi ni Julian, ang boses ay kalmado na, ngunit mayroong lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit, totoo ba ang lahat ng nararamdaman mo para sa akin? Napaigtad si Lena, ang kanyang misyon, ang pangako niya kay Don Antonio, ang lahat ng panlilinlang na ginawa niya. Opo sir, totoo po ang lahat ng nararamdaman ko, sabi ni Lena at tumingin sa kanyang mga mata. Nagsimula man ito sa kakaibang paraan, ngunit ang pagmamahal ko sa inyo ay totoo. Para siyang nakahinga ng maluwag nang makita niya ang paglambot sa mga mata ni Julian. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa buong Ilustre Group. Si Elena Vergara, ang bagong sekretary ni Julian Ilustre, ay buntis. At ang ama, wala pang nakakaalam. Si Isabel Reyes, siya ang nasa likod ng lahat. Ito pala ang plano mo, Lena. Sabi ni Isabel, hinarangan ang kanyang daan sa hallway. Ang magkaanak kay Sir Julian para makuha mo siya. Napakababaw mo. Hindi totoo yan, Ma'am Isabel. Depensa ni Lena, ngunit naramdaman niya ang init ng kahihiyan. Hindi totoo. Narinig ko mismo ang mga bulungan at nakita ko kung paano ka nagpakipot kay Sir Julian. Ngayon, buntis ka, hindi ka ba nahiya? Hindi nag-iisa si Isabel. Ang lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa kanya, may paghuhusga sa kanilang mga mata. Wala kang karapatang husgahan ako, matapang na sabi ni Lena. May karapatan ako, sabi ni Isabel, may mapanlibak na ngiti.
Dahil ang posisyon ni Sir Julian at ang pangalan ng ilustre ay para sa mga karapat-dapat, hindi sa mga gaya mong mapanlinlang. Umalis si Isabel, iniwan si Lena na nakatayo doon, pakiramdam niya'y hinuhusgahan siya ng lahat. Maya-maya, may tumawag sa cellphone niya, si Don Antonio. Mahusay, Elena, sabi ni Don Antonio. Ang boses ay puno ng tagumpay. Narinig ko na ang balita. Mukhang nagtagumpay ka sa misyon mo. Ngayon, wala na akong kailangang gawin. Sir, may kailangan po tayong pag-usapan, sabi ni Lena. Ang boses ay nanginginig. Ano pa ang pag-uusapan, Elena? Nasa iyo na ang lahat, ang ilustre, ang sweldo at ang paggaling ni Miggy. Ngayon, tapos na ang lahat ng pagpapanggap mo. Nabitawan ni Lena ang cellphone. Tapos na ang pagpapanggap. Ngunit ang pagmamahal niya kay Julian at ang buhay na nasa loob niya ay hindi panlilinlang. Ito ay totoo. Ngunit paano niya ipapaliwanag ito kay Julian? Kung ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay nagsisimulang maging isang malaking kasinungalingan, hindi pa rin mawala sa isip ni Julian ang balitang buntis si Lena, isang anak, ang kanyang anak. Ang ideyang ito ay nagbigay ng kakaibang emosyon sa kanya, kaba, pagkabigla, ngunit higit sa lahat, isang munting kislap ng pag-asa. Ang kanyang ama, si Don Antonio, ay laging nagpipilit sa kanya na mag-asawa at magkaanak. Ngunit pagkatapos mawala ni Clara, sinarhan niya ang kanyang puso. Ayaw na niyang maramdaman ang sakit ng pagkawala. Ngayon, sa harap ng isang bagong buhay, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Papanagutan ko ang bata, Lena. Iyon ang sinabi niya. At totoo iyon. Responsibilidad niya ito. Hindi ito dahil sa pilit ng ama niya, kundi dahil ito ang tamang gawin. At dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula na siyang magmahal sa babaeng ito. Dinala niya si Lena sa isang pribadong ospital para sa prenatal check-up. Habang nakikita niya ang ultrasound monitor, ang munting kislap ng buhay sa loob ng sinapupunan ni Lena, mayroong isang bagay na nagbago sa kanya. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Anak natin, bulong niya, at hinawakan ang kamay ni Lena. Ang mga mata nito ay punong-puno ng luha, ngunit kasabay ng kasiyahan ay ang kanyang mga pagdududa. Ang kakaibang pagtawag ni Don Antonio kay Lena, ang kakaibang reaksyon nito nang malamang buntis si Lena, at ang liham na natanggap niya na may litrato ni Clara. Hindi pa tapos ang lahat. Sino ang nagpadala? May koneksyon ba ito sa kanyang ama? Matagal nang nakabaon ang sakit ng pagkawala ni Clara. Ngunit ngayong may isang bagong buhay na darating, nailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa sarili niya kundi para sa magiging anak niya. Nagpasya siyang imbestigahan ang lahat. Kinontrata niya ang isang pribadong investigador na matagal na niyang kilala. Ang misyon alamin ang buong katotohanan sa likod ng aksidente ni Clara at ang pagkawala nito at ang posibleng koneksyon ng kanyang ama. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan niyang maghahanap ng lumang medical records niya. Pagkatapos ng aksidente na kinasangkutan ni Clara, nagkaroon siya ng malubhang injuries. Mayroong isang bagay na sinabi sa kanya ang doktor noon tungkol sa posibleng komplikasyon, ngunit hindi niya iyon binigyan ng pansin. Nagpunta siya sa kanyang lumang tahanan, ang mansyon ng mga ilustre, sa gitna ng gabi. Lihim siyang pumasok sa study room ng kanyang ama. Alam niyang dito itinago ng ama niya ang lahat ng importanteng dokumento. Naghahanap siya ng kahit anong bagay na makapagbibigay ng clue. Mga lumang liham,
mga pahayagan o kahit anong dokumento. Mayroon siyang nakita, isang file na nakalagay sa isang lumang cabinet. Nakasulat ang pangalan niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang folder ay naglalaman ng kanyang medical records. Pagkatapos ng aksidente, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Mayroong isang dokumento doon na hindi niya pa nakita dati. Isang detalyadong ulat tungkol sa kanyang kalusugan. At doon niya nabasa, post-traumatic complication, possible infertility. Nabitawan niya ang papel. Hindi siya makapaniwala. Infertility. Hindi siya maaring magkaanak. Kung gayon, paano? Paano nabuntis si Lena? Ang kanyang isip ay nagulo, ang kanyang ama. Si Lena. Ang lahat ng mga pagdududa ay nagsimulang magbuhol-buhol. Maya-maya, may narinig siyang boses sa labas ng study room. Boses ng kanyang ama. Don Antonio. Mahusay, Elena. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Napaatras si Julian, mabilis na itinago ang folder. Lumabas siya sa study room, nagtago sa dilim. Nakita niya ang kanyang ama na may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Ang pangalan ni Lena ay binanggit. Nakaramdam si Julian ng matinding galit. Ang kanyang ama ay may alam. At si Lena, may koneksyon ba sila? Ang balita mula sa kanyang imbestigador ay dumating kinabukasan. Ang lahat ng mga detalye ay nagulat sa kanya. Si Clara, ang aksidente, ang paglaho nito, ang lahat ay hindi aksidente. Mayroong malalim na plano at ang kanyang ama. Si Don Antonio, siya ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Ang kanyang ama, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong nagwasak sa kanyang pag-ibig, at ngayon, tila ginagamit ang bagong buhay na nasa loob ni Lena para sa sarili nitong interes. Naghahanda si Julian para sa isang malaking paghaharap. Ang lahat ng mga pader ay guguho, ang lahat ng mga lihim ay ilalabas. At si Lena, ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang anak. Ano ang kanyang papel sa lahat ng ito? Hindi na makatulog si Lena. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng mukha ni Mickey at ng mga bulong ni Don Antonio. Ang kanyang puso ay nahati. Ang pagmamahal niya kay Julian ay totoo, ngunit ang kanyang lihim ay parang isang mabigat na kadena na gumagapos sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding pagkabagabag. Mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan sa buong sitwasyon. Ang bilis ng paggaling ni Mickey. Ang kakaibang pagtatagumpay ni Don Antonio. Ang kanyang sarili ay parang isang laruan sa kamay ng matandang ilustre. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa opisina, nakita niya ang isang lumang susi na nakasabit sa isang drawer ng desk ni Julian. Isang kakaibang susi, hindi pangkaraniwan. Nakita niya ang isang maliit na cabinet sa sulong ng opisina ni Don Antonio na nakakandado. Ang susi ay parang bagay sa kandado. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang kaba. Habang nasa labas si Don Antonio at Julian, dahan-dahan siyang lumapit sa kabinet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niya ang susi. Bukas. Sa loob ng kabinet, mayroong isang folder. Nakasulat ang pangalan ni Julian. At sa ilalim, ang kanyang pangalan. Lena Vergara. Nilukob ng kaba si Lena. Ano ito? Kinuha niya ang folder. Ang laman nito ay medical records ni Julian at isang ulat na nagpapahiwatig ng kanyang infertility matapos ang aksidente. Nabitawan niya ang mga papel. Infertility. Hindi siya makapaniwala.
Kung gayon, paano siya nabuntis? Dahil sa pagkabigla, napansin niya ang isa pang dokumento sa loob ng folder. Isang detalyadong plano na nagsasaad ng pagsubaybay kay Lina. Ang kanyang background, ang kanyang pamilya, ang kalagayan ni Miggy, at isang tala tungkol sa assisted reproduction na ginamit ang frozen sperm ni Julian bago pa man ang kanyang aksidente. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pagmamahal ay tila naglaho. Ginawa siyang isang instrumento, isang kasangkapan para sa kapritsyo ng matandang ilustre. Ang kanyang pagkabuntis, ang kanyang anak, ay hindi pala bunga ng tunay na pagmamahalan, kundi isang siyentipikong eksperimento na pinlano. At ang kanyang misyon kay Julian ay isang malaking kasinungalingan na babilog sa isang mas malaking kasinungalingan. Kasabay noon may nakita siyang isa pang folder, isang lumang news clipping tungkol sa aksidente ni Clara at isang police report na nagpapahiwatig ng koneksyon ni Don Antonio sa pagmaniobra ng investigasyon upang itago ang isang mahalagang testigo o ebidensya na magdidiin sa kanya. Nagsimulang umikot ang mundo ni Lena. Ang lahat ng mga lihim, ang lahat ng mga kasinungalingan ay tila bumabagsak sa kanya. Ang pamilya ilustre ay hindi lang mayaman, kundi may matinding sikreto. Narinig niya ang boses ni Don Antonio sa labas ng opisina. Malapit na itong bumalik. Kailangan niyang itago ang lahat. Minadali niyang ibalik ang mga dokumento sa cabinet at dali-dali itong nilock. Pagkatapos tumakbo siya pabalik sa kanyang desk. Ang kanyang puso'y tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Pumasok si Don Antonio na sinundan ni Julian. Ang kanilang mga muka ay tila seryoso. Elena, sabi ni Don Antonio, may kakaibang kinang sa mga mata. Naririnig ko na ang mga balita. Magaling, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Hindi nakasagot si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Julian. Ang lalaking mahal niya, ngunit ang lahat ng sa kanya ay tila isang kasinungalingan. People. POV, Julian. Hindi na makapagpigil si Julian. Ang kanyang investigador ay nagbigay ng sapat na ebidensya. Ang mga lumang medical records na nahanap niya ay nagpapatunay. Ang kanyang ama ay may koneksyon sa aksidente ni Clara at sa kanyang infertility. Ang kanyang ama ay isang manipulator. Papa, kalmado ngunit may nakatagong galit na sabi ni Julian. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Don Antonio sa kanya. Tila nabigla. Ano na naman ang problema, Julian? Ang lahat ng problema, sabi ni Julian, tungkol kay Clara at sa aking kalagayan. Ano bang pinagsasabi mo, Julian? Sabi ni Don Antonio, ngunit nakita ni Julian ang pagkabigla sa mga mata nito. Naglakad papalapit si Julian sa desk ng kanyang ama at inilapag ang folder na naglalaman ng kanyang medical records at ang ulat ng investigador. Alam ko na ang lahat, Papa, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko ang ginawa mo kay Clara at alam ko kung bakit ako hindi makapagkaanak. Ginawa mo ang lahat para lang makontrol ang buhay ko. Nataranta si Don Antonio. Hindi totoo yan, Julian. Ginawa ko lang ang lahat para sa iyo, para sa ilustre, para sa pamilya natin. Pamilya, ang pagwasak sa buhay ko at ang paggamit sa isang inosenteng babae, iyan ba ang pamilya? Biglang nagbago ang tingin ni Don Antonio. Tumingin ito kay Lena. Napaatras si Lena. Ang lahat ng kaba sa kanyang katawan ay bumalik. Elena Gatong! Elena, sabi ni Don Antonio,
Ang kanyang boses ay may halong galit at pagkabigo. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo na sinundan mo lang ang utos ko, na ang lahat ay para sa kapatid mo. Nagulat si Julian. Tumingin siya kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Lena? Anong sinasabi niya? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Nagsimulang umiyak si Lena. Julian, Sir, I'm so sorry. Ang lahat ng pader na gumuho sa puso ni Julian ay biglang bumalik. Ngayon mas matibay pa kaysa dati. Kasinungalingan, sabi ni Julian at umiling. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sinabi mo, ang pagmamahal mo, ang lahat ay kasinungalingan. Napakasakit. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang lahat ng pag-asa na nabuo niya para sa kanya ay biglang naglaho. Lumapit si Julian kay Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ginawa mo akong tanga. Niloko mo ako. Niloko mo ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Hindi nakasagot si Lena. Ang kanyang puso ay nawasak. Lahat ay kasinungalingan. Hindi na kita kayang pagtiwalaan, Elena. Sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkapuot. Tinalikuran niya si Lena at naglakad papalabas ng opisina. Iniiwan ang lahat ng sakit at pagkabigo. Nawalan ng lakas si Lena. Napaumpo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Hawak niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang anak nila. Ang bunga ng isang panlilinlang. Ang bunga ng isang misyon. Ngunit para sa kanya, ito ay bunga ng pagmamahal. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, at ang lalaking mahal niya. Naiwan si Lena na mag-isa sa opisina. Ang mga salita ni Julian ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Lahat ay kasinungalingan. Hindi na kita kayang pagtiwalaan, Elena. Ang kanyang boses, puno ng galit at sakit, ay tila isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Pinilit niyang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang buong mundo ay tila umiikot. Napakalamig ng kanyang paligid, ngunit ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang trabaho niya, ang tiwala ni Julian, ang kinabukasan na pinangarap niya para sa kanilang pamilya. Walang pag-aalinlangan, alam niyang hindi na niya maaaring manatili pa sa Illustre Group. Ang hiya, ang sakit, ang bigat ng lihim na ngayon ay nabunyag na. Kinuha niya ang kanyang bag, walang lingon-likod na lumabas sa opisina. Hindi na niya kayang tumingin kahit kanino. Sinubukan niyang tawagan si Julian ilang beses, ngunit walang sumasagot. Nag-text siya, humihingi ng pagkakataon na magpaliwanag, na sabihin ang lahat ng katotohanan, ngunit walang sagot. Para siyang naging invisible sa mundo nito. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Lena, anong nangyari? Bakit gabi na? Tanong ng ina niya. Napayakap si Lena sa kanyang ina at doon niya binuhos ang lahat ng kanyang luha. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan sa ina. Hindi pa. Hindi pa niya kayang sabihin na nawala ang lahat at na ang paggaling ni Mickey ay may katumbas na panlilinlang. Pagod lang po ako, ma. Pagsisinungaling niya, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na gabi ay si Mickey. Nakita niya ang kapatid na mahimbing na natutulog. May suot pa ring oxygen mask. Ngunit ang paghinga ay mas regular na. Malapit na itong gumaling.
Tiningnan niya ang kapatid at doon niya naramdaman ang isang kakaibang lakas. Ginawa niya ang lahat para rito. Nagpakabayani siya kahit pa naging kasinungalingan ang simula ng kanyang kwento. Ngunit ang kanyang pagmamahal para kay Julian at sa anak nila ay totoo. Hindi iyon kasinungalingan. Para sa iyo, Mickey, bulong niya at hinawakan ang kamay ng kapatid. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ito. Kinabukasan, lumipas ang araw ng walang balita mula kay Julian. Walang tawag, walang text. Para siyang pinutol sa kanyang mundo. Ang sakit ay parang isang sugat na patuloy na nagdugo. Ngunit nagpasya si Lena na hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang magwagi si Don Antonio sa kanyang laro. Hindi niya hahayaang sirain ni Don Antonio ang buhay ni Julian at ang kanilang pamilya. Kailangan niyang kausapin si Don Antonio. Kailangan niyang ipilit na sabihin nito ang katotohanan kay Julian. Nagpunta siya sa Ilustre Group. Walang takot, walang kaba. Ang tanging nasa isip niya ay ang anak niya at si Julian. Miss Vergara, anong ginagawa mo rito? Tanong ng receptionist, tila nabigla sa kanyang presensya. Kailangan kung kausapin si Don Antonio Ilustre, matapang na sabi ni Lena. Pinapunta siya sa opisina ni Don Antonio. Nakita niya ang matandang Ilustre na nakaupo sa kanyang desk. May kakaibang ngiti sa labi, tila nagtatagumpay. Elena, bakit ka nandito? Tapos na ang lahat ng pag-uusap natin, di ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi pa tapos, Don Antonio. Sabi ni Lena, ang boses ay matatag. Kailangan mong sabihin kay Julian ang totoo, ang lahat ng totoo, ang lahat ng ginawa mo. Anong sinasabi mo? Tanong ni Don Antonio at tumayo. Wala akong ginawa. Ginawa ko lang ang lahat para sa pamilya ko. Ang pamilya, ang pagwasak sa puso ni Julian, ang pagwasak sa buhay ko, ang paggamit sa akin para sa sarili mong interes, iyan ba ang pamilya? Huwag kang magkunwari na inosente, Elena, sabi ni Don Antonio, may pagbabanta sa boses. Tinanggap mo ang alok ko, alam mo ang lahat ng nangyayari, nagkasundo tayo. Opo, tinanggap ko, sabi ni Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ngunit hindi ko kinuha ang lahat para sirain ang isang pamilya. Hindi ko kinuha ang lahat para sirain ang isang relasyon na nagsimula sa pagmamahal. May buhay na nasa loob ko, Don Antonio, ang apo mo, at hindi ko hahayaang lumaki siya sa gitna ng kasinungalingan. Nagulat si Don Antonio. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. May kakaibang takot at pagkabigla sa kanyang mga mata. Kailangan mong sabihin kay Julian ang lahat. Patuloy ni Lena, ang boses ay matatag. Ang tungkol kay Clara, ang tungkol sa kanyang kalagayan, ang tungkol sa assisted reproduction, ang lahat, kung hindi ako mismo ang magsasabi at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat ng ginawa mo. Biglang umupo si Don Antonio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang aura ng kapangyarihan ay tila unti-unting nawawala. Wala kang magagawa, Elena, sabi ni Don Antonio, ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Mayroon akong magagawa, sabi ni Lena, para sa anak ko at para sa lalaking mahal ko. May karapatan si Julian na malaman ang katotohanan. May karapatan ang anak ko na malaman ang katotohanan. Umalis si Lena sa opisina ni Don Antonio. Pakiramdam niya'y may isang malaking pasanin na nabawas sa kanyang balikat. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap. Kinagabihan, habang umuulan ng malakas, nagtungo si Lena sa mansyon ni Julian.
Nakatayo siya sa labas. Ang kanyang katawan ay basang-basa, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa ilaw sa bintana ng silid ni Julian. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang magsalita. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang numero ni Julian. Ring, ring. Walang sumasagot. Nag-iwan siya ng voicemail. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sa kanyang emosyon. Julian, nagsimula siya, ang kanyang luha ay nagsimulang dumaloy. Pakinggan mo ako. Kahit isang beses lang, alam kong galit ka. Alam kong pakiramdam mo'y niloko kita. Ngunit, may mga bagay na kailangan mong malaman. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa desperasyon. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ang anak natin, totoo siya. Huminto siya, huminga ng malalim, para sa ating dalawa at para sa anak natin, Julian. Kailangan mong pakinggan ang katotohanan. Kailangan nating ayusin ito. Pinatay niya ang tawag. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Umaasa siya na maririnig ito ni Julian. Umaasa siya na magkakaroon pa sila ng pagkakataon. Hindi makatulog si Julian. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang galit, ang sakit, ang pakiramdam ng pagtataksil na lumalamon sa kanya. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang lahat ng pilit niyang itinayo pagkatapos mawala si Clara ay tila gumuho sa isang iglap. Pilit niyang kinalimutan si Lena. Ang kanyang pagpapaliwanag ay tila kasinungalingan lamang para sa kanya. Paano niya magagawa iyon? Paano niya nagawa ang lahat ng ito? Ngunit sa gitna ng kanyang galit, mayroong isang bagay na bumabagabag sa kanyang puso. Ang ngiti ni Lena, ang tawa nito, ang pag-aalala nito sa kanya. Ang mga sandali na tila nagkaroon siya ng pag-asa na muling magmahal. Ang mga mata nito na puno ng pagmamahal tuwing tinitignan siya. Ang lahat ba ng iyon ay parte lamang ng kanyang misyon? Kinabukasan, habang nasa opisina siya, nakita niya ang kanyang cellphone. Mayroong voicemail mula kay Lena. Nag-alinlangan siya. Ayaw niya itong pakinggan. Ayaw niyang muling maramdaman ang sakit. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Lena ay mahina, basang-basa ng luha. Julian, nagsimula siya. Pakinggan mo ako, kahit isang beses lang. Alam kong galit ka. Alam kong pakiramdam mo'y niloko kita. Ngunit, may mga bagay na kailangan mong malaman. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa desperasyon. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ang anak natin, totoo siya. Nagsimulang gumuho ang puso ni Julian. Narinig niya ang tunay na sakit sa boses nito, ang desperasyon, ang pagmamahal. Para sa ating dalawa at para sa anak natin, Julian, kailangan mong pakinggan ang katotohanan. Kailangan nating ayusin ito. Pinatay ni Julian ang voicemail. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kawalan. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabibiyak. Hindi kasinungalingan. Hindi lahat ng iyon ay kasinungalingan. Kailangan niyang makita si Lena. Kailangan niyang marinig ang lahat mula sa kanya mismo. Agad siyang bumangon at nagtungo sa apartment ni Lena. Pagdating niya roon, nakita niya ang pintuan na bahagyang bukas. Pumasok siya. Nakita niya si Lena na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, umiiyak.
Ang kanyang mukha ay maga at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Lena! Mahinang sabi ni Julian. Napaangat ng tingin si Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Julian. Julian! Lumapit si Julian. Lumuhod siya sa harap ni Lena. Sabihin mo sa akin ang lahat, Lena, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng totoo. Ang lahat ng nangyari. Nagsimulang magkwento si Lena. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng sakit at pagsisisi. Kinuwento niya ang kalagayan ni Miggy, ang desperasyon ng kanilang pamilya at ang alok ni Don Antonio. Kinuwento niya ang bawat detalye, ang bawat panlilinlang na nagawa niya. Alam kong mali ang ginawa ko, Julian, sabi ni Lena. Ang kanyang luha ay umaagos. Alam kong niloko kita, ngunit ang pagmamahal ko sa iyo, hindi iyon kasinungalingan. Nang makita ko kung paano ka unti-unting lumalambot, nang maramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin, hindi ko na kayang ituloy ang misyon. Mahal kita, Julian. Mahal na mahal kita. Pinunasan ni Julian ang luha ni Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit mayroong isang munting kislap ng pag-unawa. Ang anak natin, Julian, patuloy ni Lena at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang bunga ng pagmamahal natin. Totoo siya. Kahit pa nagsimula ang lahat sa isang kasinungalingan, siya ang katotohanan. Niyakap ni Julian si Lena. Mahigpit. Ang lahat ng galit at sakit ay unti-unting nawala, napalitan ng pag-unawa at awa. Pinapatawad kita, Lena. Bulong ni Julian, ang kanyang boses ay basa na rin. Pinapatawad kita. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May isa pa silang kailangang harapin. Si Don Antonio. Bumalik si Julian sa Ilustre Group. Kasama niya si Lena. Ang kanyang mukha ay matatag, puno ng determinasyon. Nagpunta sila sa opisina ni Don Antonio. Papa, kalmado ngunit matatag na sabi ni Julian. Kailangan nating mag-usap ngayon at kailangan mong sabihin ang lahat ng totoo. Tumingin si Don Antonio sa kanila, tila nabigla. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Julian, Elena, ano na naman ba ang ginagawa niyo? Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko, Papa, sabi ni Julian. Alam ko na ang lahat, ang tungkol kay Clara, ang tungkol sa aking kalagayan, ang tungkol sa pagmamanipula mo kay Lena. Inilapag ni Julian ang lahat ng ebidensya sa mesa, ang ulat ng investigador, ang kanyang medical records, ang mga dokumento mula sa cabinet ng ama niya. Nanginginig ang mga kamay ni Don Antonio habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Papa, umamin ka na, sabi ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Umamin ka na sa lahat ng kasalanan mo, hindi lang sa akin kundi kay Lena at kay Clara. Sa loob ng mahabang sandali, nanatiling tahimik si Don Antonio. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Patawarin mo ako, anak. Sa wakas ay sabi ni Don Antonio, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Elena. Ginawa ko lang ang lahat para sa pamilya natin. Hindi ko sinasadya na saktan kayo. Natakot lang ako. Natakot ako na mawala ka rin, Julian, tulad ng pagkawala ni Clara. Bumagsak si Don Antonio sa kanyang upuan, ang kanyang mga kakamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nagsimula itong umiyak, ang malakas at mapanlinlang na patriarch ay tuluyang nasira.
tumingin si Julian kay Lena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap niya si Lena, ngunit ang sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ang daan patungo sa kapayapaan ay mahaba pa. Tumingin si Julian sa kanyang ama na umiiyak pa rin. Papa, kailangan mong harapin ang lahat ng kasalanan mo, hindi lang sa akin, kundi sa batas. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang lahat ng kasinungalingan na ito. Ito ang simula ng pagbabago, ngunit ang desisyon kung paano sila magpapatuloy ay nasa kanilang mga kamay pa rin. Walang mas sasakit pa kaysa sa pagtataksil ng sarili mong ama. Ngunit sa lahat ng sakit na naramdaman ni Julian, mayroong isang bagay na lumitaw. Ang katotohanan, at sa katotohanan na iyon, naroon si Lena, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang anak. Matapos ang kanilang paghaharap, nagpasya si Julian. Hindi na niya hahayaang kontrolin ng kanyang ama ang kanyang buhay. At hindi na niya hahayaang sirain pa ang buhay ni Lina. Kinabukasan, isang press conference ang ipinatawag ng Illustre Group. Ang buong media ay naroon, naghihintay ng balita tungkol sa iskandalo na kumakalat tungkol kay Julian at sa kanyang sekretary. Ngunit nagkamali sila. Pumasok si Julian sa conference room kasama si Lena. Hawak niya ang kamay nito at kitang-kita sa kanilang mukha ang kapayapaan at pagmamahalan. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanila, may pagkabigla at kuryosidad. Magandang umaga sa inyong lahat, simulang sabi ni Julian, ang kanyang boses ay matatag. Nandito ako upang linawin ang lahat ng mga espekulasyon. Si Miss Elena Vergara ay ang aking kasintahan at siya ang ina ng magiging anak ko. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid, mga flash ng kamera, mga tanong. Ang aming relasyon ay nagsimula sa kakaibang paraan. Patuloy ni Julian, tumingin kay Lena at ngumiti. Ngunit ang aming pagmamahal ay totoo at ang anak namin ay isang biyaya. Hinihiling ko ang inyong respeto sa aming pribadong buhay. Hindi na niya sinabi ang tungkol sa manipulasyon ng kanyang ama. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang tanging mahalaga ay ang protektahan si Lina at ang kanilang magiging pamilya. Isang linggo matapos ang press conference, nagbitiw si Don Antonio bilang chairman ng Illustre Group. Nag-anunsyo siya ng malaking donasyon sa iba't ibang charity, lalo na sa mga ospital at foundation para sa mga batang may sakit sa puso. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, hindi lang sa kanyang anak, kundi sa kanyang sarili. Nakausap ni Julian ang kanyang ama. Walang galit sa kanyang boses, tanging pag-unawa. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng ginawa mo, Papa, sabi ni Julian. Ngunit umaasa ako na sa pagbabago mo, makita mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Ang operasyon ni Miggy ay nagtagumpay. Malusog na itong bumalik sa kanilang tahanan. Ang ngiti nito ay mas maliwanag pa kaysa dati. Ang pamilya Vergara ay nagpasalamat ng walang hanggan kay Lena na sa kanilang tingin ay isang bayani. POV Lena. Hindi na nag-iisa si Lena. Ngayon, may Julian siya at mayroong isang bagong buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay unti-unting nawala. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ang pagmamahal na hinahanap niya. Ang pagmamahal na pumili sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang lihim at kasalanan. Buwan ang lumipas. Ang tiyan ni Lena ay lumaki
Ang pag-aalaga ni Julian ay walang kaparis. Hindi na siya ang malamig na CEO. Ngayon, siya ay isang nag-aalalang kasintahan, isang magiging ama, isang tao na puno ng init at pagmamahal. Dumating ang araw ng panganganak, mahirap, masakit. Ngunit nasa tabi niya si Julian, hawak ang kanyang kamay at nagsasabi ng mga salita ng pag-asa. Kaya mo yan, Lena. Nandito lang ako. Kasama mo ako. At doon isinilang ang kanilang anak, isang malusog na batang babae, may maliwanag na mata tulad ng kanyang ina. Pinangalanan nila itong Isabella, simbolo ng pag-asa at bagong simula. Makalipas ang ilang taon, ang Illustre Group ay pinapatakbo na ni Julian ng may ibang pananaw. Hindi na lang ito tungkol sa kapangyarihan at kayamanan. Ito ay tungkol sa pamilya, sa pagpapahalaga at sa pagtulong sa iba. Si Lena ay naging isang matatag na ina at asawa. Hindi na siya ang dating Lena na may mababang pagtingin sa sarili. Ngayon, siya ay isang babaeng may tiwala sa sarili, may pagmamahal sa puso, at mayroong isang pamilya na handang ipaglaban. Nagtapos din siya ng master's degree at nagtatrabaho sa isang NGO na tumutulong sa mga mahihirap na pamilya. Si Julian, ang malamig na CEO, ay naging isang mainit na ama at asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal tuwing nakikita niya si Lina at ang kanilang anak na si Isabella. Nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang pagkawala ni Clara ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip, ngunit ngayon mayroon siyang bagong pag-asa. Isang hapon, habang naglalaro si Isabella sa hardin, nakaupo sila ni Julian sa bench. Hawak niya ang kamay nito. Sino ang mag-aakala na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pagtulak sa kanal? Sabi ni Lena at ngumiti. Ngumiti si Julian. At isang misyon na puno ng panlilinlang. Ngunit sa lahat ng iyon, Julian, nahanap natin ang tunay na pagmamahal. Sabi ni Lena. Niyakap ni Julian si Lena. Tiningnan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit ay nagbunga ng isang magandang pamilya. Tama ka, Lena, sabi ni Julian at hinalikan ang noo ni Lena. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ang simula, kundi ang pagpapatuloy, ang nagpapatunay ng totoong pag-ibig.